So yan mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So mayroon tayong i-repair dito, isang electric fan. At ang brand nito ay Camel. Yan, ang kanyang problema, sabi ni Sir ay, yung may-ari, ito yung may-ari dito. Okay lang po na makita ka bossing? Ayun yung may-ari Ayun, yan si Sir. Anong problema Sir? Walang power no? Hindi naikot. Wala nang power mga ka-viewers. Yan, so gagawin natin dito ay magtitest tayo ng resistance. Yan. Pero dito pa lang, ito yung titingnan nyo. So yan, matigas siya ikutin no. Hindi na ikot. Yan, pag ganito, ang problema nito ay bushing. So yan. Pero mayroon naman siyang reading. Yan, mayroon siyang 1, 2, 3. Ibig sabihin, buo yung kanyang thermal fuse. Ang problema lang, kaya minsan ay napagkamalan na walang power dahil hindi na ikot yung LEC. Yan no. Meron tayo nire-read na 454 ohms. So yan po ay naka number 1. Yan naka number 1 siya mga ka-viewers. So yan, open natin ito. So sa pag-open, hindi ko napakita para hindi na matagalan yung ating video. So pause ko muna. So yan mga ka-viewers, tatanggal ko na yung kanyang motor at yung mga 4 na screw. So ito, ang gawin nyo dito ay ganun nyo lang siya padandahan. Yan. Ayun. So dandahanin nyo lang po para hindi ma-damage. So dito siya nag-stack up sa unahan. So para matanggal yan, kailangan nyo ng pangtanggal dyan. So WD-40 pwede, mas maganda. Kung wala kayong WD-40, oil lang or kahit anong klaseng langis, basta langis. Yan. Tapos ganun natin para ayan, nalambot na siya. Tapos kakapain nyo dito. Ayan meron na siyang groove. Yan, meron ng groove pag ganito. Kailangan na magpalit ng bushing dahil may groove na. So kailangan na palitan ng bushing pag ganyan. So tingnan muna natin kung malalim ba yung groove nya. Yan, medyo malalim-lalim na yung kanyang groove. Yan pag ginaganon siya hinahagod sa kuko, tumatama yung groove. Yan. So tanggalin natin yan. Tapos itong motor, kailangan yung balutin ng tela or plastic para hindi magasgas. Pero sayang po pag yan po ay nagasgas. Yan, para ma-repair pa natin yan. Yan, so dito naman sa kanyang, ito mayroon tong tinatawag na C-clamp, or C-clip. Yan, ganun nyo lang siya mga ka-viewers. Yan. So tanggal na yan. Tapos kahit huwag natin lihain, dahil mamaya na lihain natin, tanggalin natin yun. Wala na, sira na yung tumatama sa gas yun yung matanggal. Yan, so lihain nyo muna ng pag yan. Yan, lihain lang muna para matanggal yung gas. Yan, pwede na ata yan. Yan, hatak na. So dito, magpalit tayo ng bushing. So ganito lang pagtanggal niyan. Yan, ganyan nyo lang Yan, pataas. Tapos dito, dahan-dahan lang. Huwag nyo lang biglain. Yan, tapos dito sa gilid, paikot. Yun. Tuklap na. So naiwan yung isang lock. Ang kailangan nyo naman dyan ay maliit na flat screw. So kung yung may mga butas na yan, yung butas na yan, iganon nyo lang siya. Pasok dyan, tapos ganon. Dahan-dahan din. Pati dito. Yan.
Medyo matigas talaga pag ano, ang brand ay Camel dahil makapal yung kanyang lock or flower lock. Yun, tanggal na. So ito yung bushing. Yan yung bushing na sira na. So pati foam niya wala na. Lata na, kung sa Bisaya pa, lata. Ayan sira na yung foam. So palit tayo ng foam. So ang ginagawa ko namang foam, ang inilagay ko dito ay yung ano ng sigarilyo, yung filter. Yan. Ayusin muna natin. Yan. So pasensya na, medyo mahaba yung ating video dahil ito po ay tutorial. Hindi naman ito reels. Sabi ng iba, bakit ito mahaba-haba yung video? So pangit naman pag ikaw ay nag-tutorial ay ano lang video mo, maiksi lang, hindi kompleto. So ito. Yun. So pwede na yan mga ka-idol o mga ka-viewers. So dito tayo sa pag linisan. Yun. So bago tayo maglagay ng bushing, kuha muna tayo ng kanyang foam. So ito yung ginagamit ko na binabalik ko lang yan. At tapos yan, tapo na yan. Ayan Yun yung kanyang filter. Ito ay maganda gamitin dahil pag kahit nainit yung yung electric fan, yung pinaka-cover o yung motor, hindi ito nalulusaw mga ka-viewers. Mas maganda itong gamitin kaysa binibili dyan sa online na pag nainitan, wala na, nalulusaw siya. Yan. So ito na. Ang paglagay dito, hatiin nyo lang. Yan, hatiin siya, tapos dito nyo lang dyan siksik nyo lang sa may butas. Dito, tatlo lang to mga ka-viewers. Itong butas lang. Yan. Dito. Yan, so tapos na yan. Patakan nyo ng oil. Ganyan yung sa tamang proseso ng pagpalit ng bushing. Wag lang yung palit lang. Hindi nga yung iba nakita ko, hindi nga nila pinapalitan yung yung pinaka-foam. So sayang naman. Useless lang yun. Nagpalit ka na lang, palitan mo na lang pati foam para naman yung may-ari. Saan yung aking So kuha tayo ng bushing. So medyo na yung ating bushing dahil palaging ginagamit kuha tayo ito ng isa mga ka-viewers. Yan, so pagpalit ito ng bushing, ganito lang. Lagay nyo lang dyan yung kanyang yung bushing na bago. Tapos itong kanyang lock, linisan nyo na rin bago sa uli. Dapat din ito malinis para hindi yung tawag dyan, yung namuong alikabok dito hindi babalik dyan sa pinaka bushing. Tapos gano'n natin siya dahil yan umangat yan. Kita nyo umangat. So gano'n natin siya, i-press natin yan. Ganyan. Dito, ganyan. Tapos lahat yan, paikot. Yan. So ganun lang. Yan. So press nyo lang siya. Yung barok ng mga bataan Yan. So ito, medyo mahirap itong ipasok. So kailangan nyo lang dito, flat score pa rin. So ganyan lang siya Yan. Wait lang ha. Kaya pumasok Yan.
Tapos paikot. Pag ganitong brand talaga, medyo matigas. Yan, pahirapan kayo ng konti pero okay lang yan. Papasok lang naman yan pag yan po ay nasa ano na, nasa lugar na yung kanyang bushing. Yun. Tigas ah. Tigas siya mga ka-viewers. Iangat pa natin. Yan. Ayan. So naipasok na siya mga ka-viewers. Ang gagawin naman ito namang segunda. So mayroon siyang segundang lock. Yan, linisin na natin. Yan, ito madali lang ito. Yan, preso na ng ganun, may pasok na ito siya. Yan. Tapos ito sa kabila. Paikot din mga ka-viewers, papupukin oh, para maipasok sa kagat. Yan. So yan oh. Pasok na pasok talaga siya. So yun. So gagawin natin dyan ay papatakan natin uli ng langis. Yun. So, pwede na yan. So, ngayon mga ka-viewers ay assemble natin. So, pag-assemble nito, so bago pa pala tayo mag-assemble, atin mo nang siguraduhin na ito ay naliyaan ng maigi. Yan, ito. Itong parang may nangitim. So, ito. Inihain nito silang maigi. Yan, ganoon lang. Yung pagliha, pag ganoon lang ha, wag yung iganon. Dapat pag ganyan lang siya oh. Ito ay yung tamang pagliha para hindi mas lalong magano yung kanyang groove lumalim. So ganito lang. Yan. So pwede na yan. Tapos ito na linisan. Yan. Ay, kukong laya lang he. Mali yung nalagay ko. So lagyan natin siya ng oil lang. Yun. Diba nawala yung groove niya mga kabeso, yung groove na kinain ng bushing. So nawala dahil doon sa liha. Yan. So ganun lang yung dapat. Yan. So hindi ko na ito ipakita ang paglagay ng motor. Madali lang naman ito. Pakita ko na lang pag ito ay na-install ko na. Yun lang naman yung papalitan natin, yung bushing. So pause ko muna. Okay. So yan mga ka-viewers, okay na po yung aking ni-repair. At yan po, nagpalit tayo ng itong kanyang kapasitor dahil bumaba na. So mahina na yan pag yan po ay naikot. So pag nagpalitin tayo ng isang bushing, bali ito lang dalawa yung napalitan natin, isang kapasitor at isang bushing. So yan. So test natin yan para matapos tayo dyan. At makapag-repair naman tayo. Mayroon pa na dumating oh. Yan. I-repair naman yan mga viewers. Ayan, number 1, number 2, number 3.
Ayan o. Bagong bago. Saan, yung dalawang mayari, ano masabi nyo mga busing? Okay daw, okay. Ayun, lakas daw. Ayun. So okay na mga ka-viewers, hanggang dito lang po at yan, salamat sa inyong panonood. At sa mga sumusuporta, maraming salamat po at mega loud shoutout sa inyong lahat. So yan, bye bye po mga ka-viewers.